Ayan, magandang hapon Pilipinas, magandang hapon mga kaloyalista sa bayan. Kumusta mga kaloys? Kumusta din ang mga nanonood dito sa North America? Good evening po sa inyo. Ako pala si Kaloy Roy ng bagonglipunan.com na parating nagsasabi na kung kayo ay minsan ay nabudol sa pag-ibig, sa mga politiko pa kaya, di ba? So ayan mga kaloys, ang topic natin ngayon na inaabangan. Okay, more than 90 yung nag-aabang. Yan, thank you for waiting. So ito yung tungkol. Okay, balikan natin. Okay, yung issue tungkol kay Senator Amy, di ba? Matagal na to na issue. Balita-balita to sa mga dilawan, okay, na mga writers. And then interview nga si Imelda Marcos about this. And yun na nga, may isang video akong nakuha na itong si Bongbong Marcos ay nagbibigay ng hint or clue, okay? Na mapapaisip ka talaga na tapang totoo ba pala yung yung sinabi ng mga dilawan, di ba? You have to remember mga kaloys, walang taong perpekto, okay? Kung galit man kayo na itatapik ito, nasa inyo na yon. Pero ang point ko lang dito is maraming mga katanungan tayong ma-realize sa pag-content nito mga kaloys. Yun lang ang point ko. Okay? Like, unang question, bakit itong si Amy ay nung in-interview ay nagpa-plastic, di ba? Bakit wala siyang power na anuhin tong si Bongbong Marcos pagsabihan talaga, di ba? Bakit wala siyang lakas ng loob na pagsabihan din itong si Mrs. President na wag makialam mga kaloys. Yun yung mga katanungan, bakit? May bala ba si Liza laban kay Amy? Kaya itong si Amy ay hindi makakapagsabi, di ba, ng saloobin? Di ba? Yun yung katanungan eh. Right? So, sa mga hindi sang-ayon dito sa topic na to, pwede naman kayong lumipas sa ibang channel. This is not for you. Ang sa atin lang, i-analyze natin based on sa ating mga sources. Mag-analyze nga tayo, di ba? Kasi nga, kung ikaw ay walang common sense, hindi ka marunong mag-analyze, right? Ayan. So, may katanungan nga tayo mga kaloy sa ating live survey. Ang katanungan natin ay, nagtataka rin ba kayo noon pa kung bakit si Amy ay hindi kamukha ni BBM at Irene? 69% ng ating viewers nagsasabi na oo. Ayan. And ilan yun? 31% nagsabi na hindi. Okay? Bakit hindi? Hindi pa ba obvious? Or mga nalista tong nanonood na 31, di ba? Ayan, di ba? I mean, kung talaga observant kayo mga kaloys, may papakita ako sa inyong pictures, okay? Sasabihin nyo talaga na hindi talaga sila magkamukha, okay? Let's start. Ayan nyo, ha? Okay, kayong mga 31%, ha? Parang hindi na pa kayo, di ba? Anong pinoprotectionan nyo, di ba? So, ito mga kaloys. Wait lang, ha? Nasaan ba yan? May papakita ako sa inyong picture talaga. Okay? Ito, wait. Wait lang, ha? Papakita ko to sa inyo mga kaloys, itong picture na ito na masasabi mo talaga na magkakaiba talaga sila. Okay? Ito yung kabataan pa nila. Okay? And makikita mo dito mga kaloys, magtataka ka talaga. Magko-question, you will just question, di ba? O bakit ikaw ay hindi kamukha nung itong ibang kapatid mo, di ba? So ito mga kaloys, ayan. Ayan, di ba? Ayan, sa katanungan natin ulit, okay? Nagtataka ba kayo nung nakita mo yung picture nila, na bakit magkakaiba ng mukha itong si Amy at saka si Bongbong Marcos at saka si Erin? Si Erin at saka si Bongbong may similarity pero si Amy talaga, magka-question ka. Matagal ko nang gusto tong i-topic before pa, 2015 pa. Okay na, gusto kong i-fact check kung totoo ba talaga or gaano siya kalapit sa katotohanan. Kaya we are talking about probability. Gaano siya kalapit sa katotohanan? What's the probability na malapit siya sa katotohanan na ito talagang si Amy ay may ibang, diba, magulang or tatay, diba, mga kaloys. Yun yung nagtatanong lang naman tayo, diba? Nasa sa inyo na yon mga viewers,
Kung sang-ayon kayo sa analysis or opinion, malaya naman kayo. Pero kung nandito kayo na manggulo, ay talagang mabablock kayo. Okay? Kasi makikitid ang utak niyo. Okay? Ayaw niyong i-accept ang katotohanan. Diba? Kung talaga base sa ating analysis, malapit siya sa katotohanan. Eh, yung katotohanan na yun, wala natin magawa, diba? Nobody's perfect in the first place, right? So, sa mga nagsasabi rin na marites, nako, sa politika, okay? Whether you like it or not, may marites talaga, okay? So, ito mga kaloys, bago tayo magtuloy-tuloy, napag-usapan natin mga kaloys, yung previous live stream natin, ito yung tungkol dun sa martyr or murderer, di ba? Dun diniscuss natin na nabawasan ba yung manunood compare doon sa Made in Malacanang, di ba? Ang point lang natin doon is nabawasan, di ba? So sabihin ng mga, marami pa rin manunood. But the point is, nabawasan ba o mas dumami? Okay? So yun, chinek natin yung bawat yung sa SM na sinihan, di ba? Kung ilan yung nabili na ticket, and nakita natin talaga doon na hindi umaabot sa kalahati. Pero sabi ko, tingnan natin yung sa weekend kasi doon talaga yung may free time ang tao manonood at balikan natin yung mga sinema, di ba? So, makakaya ba kaya ng martyr or murderer na aabot sila ng 750 million pesos? Diba? Yun yung katanungan eh. Aabot ba ng 2.5 million ang manonood? Diba? Karamihan dun sa sumama sa ating live discussion ay sinabi na no way, hindi na ako magpapadala ng pera sa Pilipinas para sa mga kamag-anak manood ng martyr or murderer. Nakakadismaya, di ba? What's the point of watching film na pinupuri yung pangalan na nabudol tayo? Di ba? Whether it's Aquino or Marcos, parehong nambubudol. Right? Walang malasakit sa bayan. I mean, I'm talking about BBM, puwera lang sa kanyang ama. Kasi doon talaga natin nakikita, talaga yung kanyang ama ay mamalasakit talaga. And the reason na nanalo si BBM ay dahil sa kanyang ama. Okay? Yun yung point natin. Okay? So sa mga napanood, please do a replay. And then you can follow me sa aking Twitter account at Bagong Lipunan 72. And then sa ating Facebook page, Bagong Lipunan 2.0. And then yung backup channel natin, Marcos Loyalists. And ito na nga, Duterte Bantag 2028. Whether you like it or not, ito ang susuportahan natin. Okay? So, yan mga kaloys. So, let's go back to this mga kaloys. Sinabi ko na sa inyo, anong objective natin, di ba? Para magkaroon tayo ng sagot bakit itong si Senator Amy ay walang lakas na loob na pagsabihan itong si Mrs. President na wag makialam, wag budulin ang kapatid dahil hindi naman siyang binoto kundi si BBM. At sino ang masisira dito? Yung legacy ng kanyang ama. That's our point. Kaya nagdi-discuss tayo dito. Okay? Maraming nag-aabang dito mga kaloys. Right? So, ayan. So, saan ba tayo mag-umpisa dito mga kaloys? Siyempre, umpisahan natin yung issue. Okay? Yung mga binabato ng mga dilawan at bigyan natin ng reaction. Okay? So, ito mga kaloys. Kung kayo ay sang-ayon dito, okay? Ito, di ba? Nagtatanong tayo eh. Kung sang-ayon kayo dito, nagko-question kayo na bakit itong si Amy ay hindi kapareho ng mukha ni BBM at saka ni Irene. Diba? Kung sang-ayon kayo dito, pagpatuloy yung panonood. Pero kung sa tingin nyo, pareha talaga silang mukha, diba? Malaki yung nunal sa inyong mata, pwede kayong lumipat sa ibang channel. Okay? Huwag lang kayong manggulo. Okay? Marami dyang channel, diba? Maraming budol vloggers dyan. Doon kayo. Huwag dito. Okay? So, ito mga kaloys. So, kung agree kayo dito na hindi talaga sa makamukha, okay, magko-question ka talaga. Bakit? Right? May video tayo about dun sa kay Imelda, di ba? Paano niya sinagot ito at bigyan natin reaction. Okay, magsimula tayo dito mga kaloys. Si Senator Amy ay napangasawa niya. Okay, itong si Tommy, okay, Manotok. Okay, so ito yung itsura ni Tommy, ito mga kaloys. Tapos, ito yung ano niya mga kaloys. Ito yung talagang medyo nakafocus siya. Okay? So, tingnan nyo mga kaloys. What's the point? Bakit kailangan natin? Kasi nga, ang titingnan din natin ito mga kaloys, yung kanilang anak. Okay? Kasi nga, nung time na pumutok yung issue na si Senator Amy daw ay hindi anak ni Pangulong Ferdinand E. Marcos,
hindi pa natin talaga makikita kasi nga, what if magkaiba lang talaga? Kasi may mga kapatid talaga na magkaiba yung di ba? Hitsura, okay? So, baka itong hitsura ni Aimee ay doon sa Romualdez or baka doon sa mga Marcos, di ba? Ang katanungan nga maraming nagtatanong, may mga, mahaba ba ang chin ng mga Romualdez? Nakita niyo mga Romualdez, di ba? First cousin niya, si Martin Romualdez. Mahaba ba ang baba? Diba? Yan yung katanungan sino pa? Yung mga barba, mahaba ba? Matatangkad ba sila? Siguro ito matatangkad kasi yung ama nito ito si Tommy is matangkad din mga kaloys, di ba? So ayan, so yan yung asawa ni Senator Aimee. Okay. So ito mga kaloys, kung titingnan mo mga kaloys, ang tinutukoy ng Dilawan, balikan natin yung issue sa Dilawan mga kaloys. Yan. So sabi dito ng Dilawan mga kaloys, sino ba talaga yung ama ni Aimee? Ito bang nasa left or ito bang nasa right? Alam natin sa right si Ferdinand E. Marcos, di ba? So ang tinutukoy ng mga Dilawan ay itong si Arsenio Lacson. Okay? Kung kayo po ay buhay na, nung time na nagkaroon ito ng issue at may na kayo isipan, pumutok talaga tong issue na to, di ba? Ako bilang nagsusulat ng content about bagong lipunan, ayaw kong itakal ito. Kasi nga, ramdam ko, na may malaki ang probability na totoo ang sinabi ng Dilawan. Ramdam ko, ayaw ko lang mag-vlog that time. Okay? Pero ito na nga, dahil nga nagpa-plastika na itong si Aimee, diba mga kaloys? Yung mga palusot niya, diba? Sabi ko, bakit kung talagang mahal mo talaga yung ama mo or nanlalaytay talaga sa iyo ang dugong Marcos, diba? Bakit hindi mo mapagsabihan itong kapatid mo or yung asawa niya, diba? Na, hoy, Lisa, wag mong pakialaman yung kapatid ko, diba? Hindi ka naman binoto, diba? Ano? Diba? Pero bakit? Dahil ba siguro alam ito ni Liza? Diba? Yan yung katanungan Ito yung sasabihin ni Lisa, mga kaloys. Diba mga kaloys? So ano sa tingin niyo mga kaloys? Okay. Sabi ni agree, kaya nga talo sila sa Sangguniang Bayan. I don't know kung alam ito ng side, yung mga Barba, yung mga sa Ilocos, diba? About kay Aimee, diba? May mga instances kasi mga kaloys na magko-question ka, bakit ganun yung action ni Aimee? Bakit ganun yung action ni Bongbong? May papakita kong video sa inyo mga kaloys. Bakit ginawa yun ni Bongbong kay Aimee? Diba? Bakit? Papakita ko sa inyong video. Abangan niyo yan mga kaloys. Sabi ni Esmeralda, may narinig po ako noon, iba daw ama ni Aimee. Ito na nga, sabi ko nga, i-analyze natin. Diba? Ano yung probability na totoo itong sinasabi ng Dilawan? May nagsasabi naman na the only way to solve that is yung DNA test. Sabi ko naman, kung talagang gusto nilang mawala itong issue na to, matagal na lang ginawa. Right? Pero bakit? So gusto ba nilang magpatulfo? Diba, mga kaloys? Sabi ni yours truly, sabi ng papa ko noon, si Aimee at anak ni Mayor kay Imelda. Yun ang din, di ba? Yun yung point ng Dilawan na to mga kaloys. Wait lang. So sabi dito mga kaloys, kung titingnan natin tong mga marites dito. Ito yung Dilawan mga kaloys sabi dito, itong si Imelda Marcos ay nag-join ng Miss Manila in 1953. Kailan pinanganak si Aimee? 1955. Kailan kinasal si Imelda at saka si Ferdinand? 1954. Okay? Date muna tayo mga kalis. May 1, 1954, ikinasal si Ferdinand E. Marcos at saka si Imelda Marcos. Pero ipinanganak si si Aimee Marcos November, November 12, 1955. So kung titingnan mo mga kaloys, that's around 18 months. Di ba yung palabas nila mga kaloys na 11 days lang daw silang nagkakilala, itong si Ferdinand at si Imelda, at nagpakasal na sila. So they were so in love. So maraming nagsasabi na baka nagmamadali. Nabasa ko lang base sa mga Dilawan
baka nagmamadali si Imelda kasi may laman na. May point din, di ba? Pero kung titingnan natin yung kung kailan ipinanganak si Aimee, it's November, okay? 18 months na. So, ang tagal ni Aimee pala sa tiyan, di ba? Kung ganun yung argument nila, mga kaloys, di ba? So, kung titingnan mo, kung hatiin mo mga kaloys, kung they're so in love, at May 1, nagpakasal sila, 1954, February sana, may anak na sila. Lumabas na si Aimee. Diba? Yung first na anak. Kung talagang, syempre, mag-honeymoon yan sila, diba? Unless baog itong si Ferdinand E. Marcos, diba? Kasi marami din nagsasabi na hindi daw talaga anak si si Bongbong Marcos at saka si Irene. Pero I don't know. Wala pa tayong dyan, mga sources. Kaya, eto mga kaloy, so 18 months, diba? So, hindi pwedeng sabihin na nagloko si Imelda or whatever, di ba? Or may laman na talaga kaya nagmamadaling magpakasal, di ba? Umuo, 11 days lang, umuo, nagpakasal na. Di ba? May mga gadon din mangyayari mga kaloys. Pero malayo nga 18 months ang pagitan simula nang nagkasal sila. So, pwedeng sabihin na anak talaga ito ni Ferdinand E. Marcos. Di ba? Pero, okay, kung magpa-DNA, okay, mapatulfo, tapos napatunayan na anak talaga itong si Aimee ni Arsenio, okay, Lacson. Si Arsenio Lacson pala mga kaloys ay yung mayor ng Manila that time. And nung time na may Miss Manila pageant, 1953, siya yung mayor. Tapos, ang nangyari mga kaloys, itong si Arsenio ay kinampihan si Imelda na siya daw talaga. Kasi maganda daw siya. Although, that time may pera-pera. Kung sino yung maraming pera, siya yung maging Miss Manila. Diba? Parang ganon. So, kinampihan ni Arsenio itong si Imelda. Alright? Kasi maganda daw. So, ibig sabihin, may tingin. Diba? So, yun na nga mga kaloy. So, eto, diba si Arsenio? So, paano natin i-compare? Okay? Ano yung basya natin? Hitsura, diba? Kasi nga, kung nag-agree kayo sa unang pinakita ko mga kaloys, diba? Ito, kung nag-agree kayo dito, wait lang kung nag-agree kayo dito, sa picture na to, syempre, titingnan din natin kung may katotohanan ba yung sinabi ng dila, diba? Para maging fair. Okay? So, balik tayo dito mga kaloys. So, heto na mga kaloys. Kung titingnan mo, okay, let's have more pictures. Okay, ito Ito, wait lang. Kung titingnan mo to mga kaloys, ayan, nakita nyo mga kaloys? Kung titingnan mo mga kaloys, ito si Irene at saka si Bongbong Marcos, di ba? Yung shape talaga ng mukha nila ay pwede natin sabihin talaga na kay Ferdinand E. Marcos talaga. Even now, si Bongbong Marcos, kung titingnan mo siya, yung mukha niya ay may kawig talaga sa kay Ferdinand E. Marcos, di ba? Yung the way mananalita, diba? So, yung sinabi ng mga Tilawan na hindi daw to anak si Bongbong at saka si Irene, sabi ko, no. I mean, malaking katotohanan na, malaki ang probability na anak talaga sila, okay, ni Ferdinand E. Marcos. Pero itong si Aimee, ayun, medyo nagdadalawang isip ako. Kaya kailangan natin ng mga resources at i-analyze natin mga kaloys. So, ito mga kaloys. So, diba, nag-believe tayo na ganito na iba talaga. Bakit? Ito na. Ito si Arsenio. Okay, Lacson, di ba? Tingnan mo yung tindig niya mga kaloys, di ba? Alam mo, nung hindi ko pa nakita yung mga anak ni Senator Aimee, ay hindi ako naniniwala na anak daw si Aimee ni Arsenio. Pero nung nakita ko yung mga anak ni Aimee at tiningnan ko yung si Tommy Manotoc, ay talagang doon na nagko-question na, aba, mukhang totoo yung sinabi ng Dilawan. Diba? So, ano yung sinasabi ko mga kaloys? Okay. Kung titingnan mo mga kaloys, ito talaga yung nakaka-intriga sa akin. Okay? Diba? Yung anak ni Senator Aimee na bunso, si Mateo, ay talagang doon ko nakita, mukha talaga ni Arsenio, yung chinichismis na ama daw ni Aimee, di ba? So tiningnan ko naman yung mukha ng ama, di ba? Di ba? Tingnan mo. Itong ama ay medyo kamukha nung pangalawa, si Michael. Okay? Pero dito mga kaloys, makikita mo, okay, anuhin natin i-point out natin mga kaloys kung alin dito, okay? Wait lang
Ayan, ba? Kung titingnan mo mga kaloys, yung ano, yung ilong, okay? Yung ilong ng ano ni Arsenio at ilong ni si Matthew ay medyo may kahawig. Okay, yung mga ganyang ilong. Kasi kung titingnan mo yung tatay, magkaiba. Diba? Kung titingnan mo rin kay si Amy, iba rin yung hugis ng ilong. Right? So ito pa mga kaloys, may isa pa dito na na talagang talaga ko na medyo may resemblance talaga. Ito lang ang opinion natin So ito mga kaloys, wait lang Ayan ako, pakita ko sa inyo mga kaloys. Okay? Wait. Tanggalin natin to para medyo ayan. So ito mga kaloys, itong picture na to mga kaloys, wait lang, imbali pala. Ito would say a lot of things. Okay? Kung ito yung pagbabasihan natin. Diba? Nakita niyo mga kaloys? Even Borgie Manotok, yung model na anak ni Amy, diba? Tingnan mo, may nakita ka bang Ferdinand E. Marcos sa mga mukha nila? Diba? Ito mas close ito si Matthew Pero ito yung shape, okay, ay talagang may minanahan, diba? So, yun yung nakikita ko Yun yung nakikita ko lang. Yun yung opinion ko. Ano sa tingin niyo mga kaloys? Tingnan natin yung mga ng mga ating mga viewers. Okay? Ako din yung papa ko. Ay, sinabi na pala. Bago pa si FAM, si Lacson ang unang BF. Yun yung sabi. Kasi nga, 1950. Nauna talaga na-meet si Lacson at saka si Imelda bago si Ferdinand E. Marcos. Diba kasi 11 days lang sila nagkakilala, si Ferdinand Marcos at Imelda, at nagpakasal na sila. So, ibig sabihin nun, nauna si Lacson, okay? Na tagahanga ni Imelda. So, ano sa tingin niyo mga kaloys? Sabi ni Isa, I read this story a long time ago. True, but Apo Lakay adopted and raised her as is. Sabi ni Isa, yun yung niya. It's true daw. Pero tingnan mo mga kaloys, yung may mga remnants, kumbaga makikita mo na yung anak ni Amy, okay, kung titingnan mo yung ama, okay, sa ama, diba? Tingnan mo yung ama, diba? At yung lolo, alleged lolo, diba? May resemblance. Right? So, saan pa mga pictures dito? Ito pa yung isang picture ni Arsenio mga kaloys. Okay, yan, at kung tumindig siya, yan. Diba? Pero ang talaga, dito sa tindig niya mga kaloys, nakita ko talaga dito sa kay Matthew. Okay, yung tindig niya. At yung hugis ng ilong, kagaya din ni Borgie. Okay? Pareho din ng shape. Diba? Tingnan mo yung ilong ni Senator Armay. Diba? Okay? So, lumalabas talaga. Nasa DNA kasi yan mga kaloys. Yun yung ko. So, ang sa akin, malaking probability na totoo yung sinasabi nila. So, ano ang impact nito mga kaloys? Okay. So, ang impact nito mga kaloys, kung totoo ito, ay talagang may bala si Lisa. Diba? May bala si Bongbong Marcos. Kasi kung nag-away sila, pwede niyang sabihin na tumahimik ka dyan, hindi ka naman Marcos. Diba? Mga kaloys. Bakit ko yan na Dahil sa video na ipapakita ko sa inyo mga kaloys. Yan. Excited na ba kayo kaloys? Pero bago dyan, ay check muna natin yung ating survey. Ang katanungan ay ayan. Nagtataka rin ba kayo noon pa kung bakit si Amy ay hindi kamukha ni BBM at Irene? Right? 70% ng ating viewers nagsasabi na oo. Ayan. So, let's continue mga kaloys. So, ito na, di ba? Agree ba kayo sa aking observation, di ba? Analysis na talagang malaki ang probability na may katotohanan ang ama talaga ni Amy ay si Arsenio Lacson. Base sa mga photos lang, di ba? Pero ito mga kaloys, panoorin natin yung video ni Imelda Marcos nung in-interview siya ni Maring Winnie. Okay? Bigyan natin ng reaction mga kaloys. So, ito mga kaloys, ang ating video. Saan ba yun? Bakit nawala dito si Nako, sinabotahe.
Ito mga kaloys. Ayan, so pakinggan yung mga kaloys ha. Kasi ito si Maring Winnie ay talagang gusto niyang tuldukan. Okay. At ano ang dapat sabihin ni Imelda? Ano dapat expected? Kung hindi ka defensive, ano ba dapat ang sanang sinabi niya? Diba kung ikaw si Imelda, mag-isip ka muna, ikaw si Imelda, diba? Tatanungin ka ninyo, tapos alam mo ang katotohanan. Or defensive ba yung ano mo? Or talagang para matulukan mo tong issue na to ay may gagawin ka. Diba? Isipin nyo kung kayo si Imelda. So ito mga kaloys, panuuri natin ito mga kaloys at bigyan natin ng reaction. You know, now that we're talking about it, about Aimee, alam nyo, hindi ba, ang dami-daming nagsasabi na si Aimee is not Ferdinand's daughter. That she is Lacson's daughter because she looks like Lacson and you were Ano Miss naman ang Manila. Lacson? No, I just want you to lay it to rest because you were married in May 1, 1954 and she was born in November 1955. So you were already married. What? I mean, ano kaya ang dahilan kung bakit hanggang ngayon sinasabi, naku si Aimee, anak ni Arsenio Lacson. Bakit Paano naman? nangyari yun? You never heard that? You never heard that there was talk? I only saw Mr. Lacson twice in my life. Ayun, 'di ba? So tinanong siya, 'di ba? Ang point lang ni Maring Winnie ay kung talagang totoo yung chismis or yung marites that time, 'di ba? Kung ikaw si Imelda, 'di ba ang sagot niya, I only met Lacson twice. Hindi naman tinatanong kung ilang beses kayo nag-meet, 'di ba? It's just a yes or no question, di ba? Pwede naman niyang sabihin na hindi totoo, anak talaga ni Ferdinand. Kung gusto niyo, magpa-DNA. Di ba? O ganon, di ba? So, bakit natanong ito ng mga dilawan, di ba? Siyempre, during that time, sila-silang din. Hindi na nitan alam kung yung source ng dilawan ay sa kampo din ni Arsenio Lacson. Diba? Kasi ang unang ng tao bakit magkaiba yung mukha? Right? Tapos, 'di ba, alam ng mga politicians na dahil nga doon sa issue na pinanigan ni Arsenio si Imelda Marcos doon sa Miss Manila pageant, ay talaga yun? Alam talaga ng taong bayan yun, 'di ba? Tapos ito pa lumabas na nga si Aimee. Tapos tinanong niya magkaiba. Okay? So, yun ang sagot niya, 2 beses na daw. Hindi naman tinanong ni na ilang beses kayo. Ang point lang is, totoo ba yung, di ba, marites na si Aimee ay hindi anak ni Ferdinand E. Marcos. Let's continue mga kaloys. Once, when there was a Miss Manila contest, Nanalo kayo? Hindi ba? Second kumuha si Lacson ng sila Amorsolo para beauty contest talaga. Lahat ng mga kandidato pinapili. Akong nanalo. Pero si Arsenio, yung in charge ng international beauty contest, meron siyang money contest. Meron lumabas doon. Tapos ang sabi ni Lacson, kung anong desisyon ng mga artist, yun ang kunin si Imelda. Sabi niya ganyan. So, eto mga kaloys hindi na siya related dun sa sa tanong. It's just a yes or no, di ba, about Aimee. Bakit kailangan ikwento ni Imelda about it na alam naman ng taong bayan, di ba, na pinaboran siya ni Arsenio. Di ba? Nakita niyo mga kaloys. And the way siya magsagot is talagang, alam mo na, di ba, na hindi ayaw niyang tanggap. Parang si parang si Aimee, di ba, nung pag tinanong siya, parang kung ano-anong pinagsasabi, di ba? Na direct to point, yes or no lang naman, di ba? Ganun lang naman ang dapat sagot, di ba? Sabi ko, kasi at lalo na, mas maganda naman ito kaysa doon sa nanalo sa pera. Yun lang. That's the only time. And that's the only time you met him? The only twice. Wow, I've heard that so many times. And I said, ano ba? This girl was born in November 1955. You were married in May. Talaga. 54. Oh, 54. I know. Oo. And then, at saka, yun mga kaloys, ang nito is okay lang sana kung pinanganak si Aimee February, so 9 months talaga from nung kinasal sila ni Ferdinand E. Marcos, di ba? Pero 18 months
So, hindi nakabuo si Ferdinand at Imelda during sa kanilang honeymoon, di ba? Ano pa, kung sinabi nila na anak ni Ferdinand to, so nakabuo sila February, Valentine's, di ba mga kaloys? So, si Amy nabuo February. Kung talagang totoong 1955 siya, November 12, di ba? Pinanganak. Pero pwede rin natin, hindi na kasi natin alam, di ba, kung kailan nila isasabi. Pwede rin na yung sinabi ng Andilawan na kaya nagmamadali na magpakasal itong si Imelda, 11 days, pinapalabas nila in love sila, 11 days sila nakakilala, tapos nagpakasal na kaagad, umuuna si Imelda without knowing the person really well, di ba? Kung ikaw ngayon, di ba, may lalaki, okay? Crush mo rin siya, pero syempre, kung sabihan ka nung lalaki na pakasalan ka, 11 days pa ka nagkilala, magpapakasal ka, di ba? Kung ikaw, babae, magpapakasal ka sa isang lalaki, although gusto mo naman, di ba? 11 days pa kayong magkakilala. Kaya sabi ko, parang cheesy yung sinabi nila na we're so in love, kaya nagpakasal kami 11 days pa lang. Ano sa tingin yung mga kaloys? Di ba? Yan nga sabi dito ni Becca Rapp, bagong limang tama ka, I agree, maraming bala o pasabog si President BA laban kay Senator Amy at BBM. Kaya pala hawak sa liig, hinahawakan ng maigi ni President BA. Eto mga kaloys, isa pa lang to kay Amy. May pa ako mga kaloys, okay? Analysis. Bakit itong mga vloggers, okay, na ayaw mag-react sa mga sinasabi namin or sinasabi ni Maharlika laban kay BBM, di ba? Tapos kahit alam na niya may mali, ay tahimik pa rin siya. It's because of Mrs. President. Magaling dumiskarte si Mrs. President. Alam niya paano kahawakan sa lieg. Alam niya kung magtatraidor ka, ay may papasabog siya. Yan yung ginawa niya sa mga vloggers. Sa next natin na live stream, mga kaloys. Anyway, back to this. Sabi ni Chowking, does it matter if Amy wasn't Marcos? How about BB, who they called a clone? Actually, yung clone, na-discuss ko na ng mga kaloys na ang probability na clone si Bongbong Marcos ay malayo. Kung titingnan mo si Bongbong Marcos, the way siya magsalita, di ba? Yung kanyang boses ay sa ama. Di ba? Yung hitsura niya, di ba? Kamukha na ni Ferdinand Marcos, di ba mga kaloys? So, I don't buy yung clone thing. Okay? Unless may source talaga kayo. Pero, eto, back tayo kay Senator Amy, di ba? So, ito mga kaloys. Pakinggan natin, natapusin lang natin tong sinabi ni Imelda at bigyan natin ng reaction mga kaloys. You were not fooling around. And I never fooled around. Yeah. Malinis ako. Hindi ako. No. Ayan. So, are you not fooling around? Diba? Were you not fooling around? Kung ano ka talaga mga kaloys, kung hindi ka defensive, you would say, of course, hindi. Diba? I mean, hindi ako magluloko. Parang ganun, diba? Bakit sabihin mo pa na malinis ako? If you said, hindi ako nagluloko, that's it. Fine. Bakit kailangan mo pang yun yung mga talaga, pag defensive yung tao. Right? Try nyo yan mga kaloys. Kung tatanungin mo lang na yes or no ang sagot, kung marami pang palusot, ibig sabihin nun, di ba? Hindi siya sigurado sa kanyang sagot, kaya nagdadagdag pa siya. Di ba? Because the question is clear na yes or no lang isagot mo. Bakit dadagdagan mo pa? Hindi ba malinaw pag sinabi mong yes or no? Bakit kailangan mo pang magsabi ng iba? Because you are defensive. You are not sure of your answer or you're just hiding something. Diba mga kaloys? So, yun, yung ni Imelda. Ito naman nga mga kaloys. Okay? Ito naman ang ginawa ni Bongbong Marcos kay Amy nang magbibigay sa'yo ng clue. Okay? Handa na ba kayo mga kaloys? Handa na ba kayo sa video na ipapakita ko? Sabi ni Melby, yung boses ang na-clone, sabi ng source namin. Talaga. Magbigay kayo ng source sa akin para bigyan natin ng reaction mga kaloys. Kung talagang clone si Bongbong Marcos. Pero sa nakikita ko ngayon, siya talaga. Okay? Magkaiba lang talaga yung pag-iisip ni Bongbong Marcos compare sa kanyang ama. Sobrang layo, 'di ba? Sabi dito ni Noah, ay salamat, sana unti-unti yung mabuksan ng isip about Amy. Hindi lang kay Amy buksan
puso't isipan. Eto mga kaloys, about Aimee mga kaloys, kung titingnan mo tong mga mga kaloys, yung mga pinagsasabi, okay, balikan natin to, di ba? Kung titingnan mo yung mga kaloys, yung mga comment dito mga kaloys, di ba? May nagsabi dito sa comment section na yung anak ni Arsenio na si Bingo, okay, Bingo Lacson, okay, ay nagsabi daw, okay, na kapatid niya si Aimee. Pero hinanap ko yung comment lang yun pero hinanap ko, wala akong makitang source. So, ang ginawa ko mga kaloys, ito na lang mga kaloys, di ba? Ito yung si Bingo Lacson. Tapos yan si Aimee. So, kung totoo, okay, na ama ni Aimee yun si Arsenio, ito yung kapatid niya si Bingo, half. Okay, magkamukha ba mga kaloys? Di ba? Yan yung si Bingo. Mas maganda matanong natin, di ba? Or, yun na nga, kung they want to end this issue, pwede naman magpa-DNA. Right? Bakit ayaw? Diba? Just to end. Although may karapatan din sila mga kaloys, pero yun na nga. So ito mga kaloys, itong article din dito mga kaloys, nagbabasa ko dun sa mga comment. Tapos sabi dito ni Katoni, di ba? Itong naka-highlight mga kaloys. Sabi dito, tama ka Bernadette. Right? Because they were asking. Itong about Arsenio Lacson. Tapos ito nga na-brought up nila doon sa comment section, di ba? Sabi dito ni Katoni, tama ka Bernadette, the chismis about Aimee Marcos might be true. Remember, Imelda Marcos was Miss Manila during the time of Mayor Lacson. Not only she was handpicked by Mayor Lacson, they were very close. So pinili siya ni Lacson mga kaloys na manalo doon sa Miss Manila. Right? Kasi maganda. Sinabi rin ni Imelda, hindi kinonfirm din ni Imelda, di ba? Na pinili siya ni Lacson. Maybe one of the reasons why the great mayor challenged McCoy in asuntukan at ang duwag na McCoy just tumameme. Nagtanan si Marcos at Imelda went to Baguio to get married in a small chapel, okay, near today's Marcos Highway. Siguro brinaso ni McCoy ang pare for them to get married because Marcos was married before getting married to Imelda. So, ito another issue naman ito mga kaloys. So, wala tayong source. Okay? So, dun muna. Okay? It's all about Aimee, kung talagang Marcos ba siya. Okay? And to answer our question, bakit si Aimee ay hindi niya kayang labanan itong si Mrs. President or si BBM. Kasi nga, dito sa video na susunod mga kaloys. Okay? Ready na ba kayo mga kaloys? Sabi ni Sausan, never pa ang Marcos. Ayun, papakita ko na ito mga kaloys. Ito yung huling video natin mga kaloys. Okay? So, dito mga kaloys, magtataka ka talaga bakit ginawa ito ni Bongbong Marcos. Yun lang ang question una, nung napanood ko. At dito niyo malaman mga kaloys kung saan yung source ng tawa ni Budol-Budol man, di ba? Kasi maraming tatanong kung talagang si Bongbong, yung mga budol vloggers, sanabi, hindi naman si Bongbong Marcos yung tumawa na gano'n, di ba? So, ibig sabihin nun, hindi nila kilala si Bongbong Marcos, di ba? Sabi ni Estela, excuse me, this topic is crossing the line. You should be charged for defamation. Come on. Defamation? Di ba? Sabi ko lang, opinion ko lang. Di ba? Ang probability, di ba, nasa sa inyo na yun. I'm just presenting the source. Alright? I'm just presenting the source. Gaya ng mga dilawan, diniscuss nila. Bakit hindi natin i-discuss? Right? Kung ayaw mo, Estela, doon ka sa iba lang mga vloggers, yung mga budol. Right? You have to remember, they are public officials. Kung si Duterte nga, walang dinatago, di ba? Na may former wife siya, may bago siyang wife, di ba? Ang sa atin lang dito, dahil itong si Aimee ay nagpa-plastic ka na, plastic woman, di ba? They are public officials. Even si Erap, di ba? May issue ba? Yung binabato sa kanya na marami siyang anak? Nanalo pa rin siya, di ba? So does it matter? Diba? Kung ikaw ayaw mong pag-usapan to public, kung ayaw mong tumakbo, okay? Kung ayaw maging public official, edi wag kang di ba? Wag kang tumakbo kung ayaw mo, di ba? Ang sa atin lang dito, kung ang politician na hindi nagpakatotoo, may tinatago, sinungaling. At alam natin ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Okay? So itong si Stella hindi niya alam bakit tinapik to.
review, okay, yung first part. Bakit natin kailangan tong i-topic? So, ito na mga kaloys. Okay, ready na kayo? Babati ako sa International Siblings Day, ang araw ng mga pagkakapatid. Kaya naman, ako, babatiin ko rin ang aking sariling kapatid. Pinakamabait, pinakapasensyosa, pinakamaaasahan pagka ikaw nagkangailangan ng tulong. At ang pinakamaganda, kaya binabati ko ang aking kapatid na si Irene. Biro lang. Siyempre, babatiin ko rin yung aking Manang Amy ko, na huwag niyo pong kakalimutan, tumatakbong senador, number 46. Happy Siblings Day sa inyong dalawa. Ayan, di ba? So, bakit niya ginawa ito? Diba, mga kaloys? Diba? Bongbong Marcos is giving a clue. Diba? Siguro, alam na nila within the family na half-sister niya si Amy. Diba, mga kaloys? Imagine, happy sibling day. And isa pang tanong, bakit hindi niya sinama si Amy? Diba, ang palabas nila ay inadapt ni Ferdinand E. Marcos si Amy. Diba? Bakit hindi niya sinama? Kasi nga, hindi niya kapatid base dun sa ating di ba? Yung previous live stream natin, di ba? Na yung sabi ko na malaki ang probability na totoo yung narinig ko sa Cagayan de Oro kasi si Amy nasa Cagayan de Oro na ang ama daw ni Amy ay si Bongbong Marcos. Di ba? Napanood niyo yung previous live stream natin? Sabi ko naman, hindi ako maniniwala pero titingnan natin yung mga source at bigyan natin ng analysis kung gaano kalapit sa katotohanan. Di ba? Ito happy sibling, di ba? Ang grinit ng Lia si Irene. Di ba? At binibiro-biro pa si Amy. Anong ibig sabihin niya? Anong point niya? Di ba? Nakuha niyo mga kaloys yung point ko. Anong intention niya? Siguro, ito yung talagang talaga sa pamilya nila na may alam talaga na half-sister itong si Amy. Diba? We're just, diba? We're just speculating, diba? Pero bakit niya ginawa to? At sobrang tawa pa talaga niya, diba? Sobrang tawa talaga niya. So, dito mga kalas, bibigay talaga ito ng clue at bumalik dun sa issue talaga ng Dilawan. Kaya sabi ko, malaki talaga ang probability na may katotohanan. That Amy, diba, yung tatay niya ay si Arsenio. Base sa aking analysis at sa aking source. It's up to you, sang-ayon kayo sa aking nakikita or hindi. You are free. Diba? Walang pilitan. Okay, I'm just presenting to you kung ano yung nakita ko at ano yung analysis ko. Right? So, bakit gagawin to ni Bongbong Marcos? Kay Amy, di ba? Hindi niya grinigrit, di ba? Sabi niya, biro lang. Pero ang tawa talaga niya. Sobra. Ito kaya ang dahilan kaya hindi makaimik si Amy? Kasi may bala itong si BBM at Lisa. Di ba? Pwede lang pasabugin yan, di ba? Bakit ka makikialam? Hindi ka naman Marcos. Malaki. Okay? Malaki ang epekto pag ito na, okay, kalabanin ni Amy si Bongbong Marcos at si Liza. Kasi nga, kung sasabihin ng dalawang ito na si Amy ay hindi Marcos, tapos ang career ni Amy. Diba? Nagets niyo mga kaloys? What's the reason why tinatakal natin itong issue about kay Amy? Kasi nagko-question tayo, di ba? Bakit hindi kayang pagsabihin kung super ate siya, bakit hindi niya kayang pagsabihan si Bongbong Marcos? Diba? Sabi ni Margarita, sana lang kahit na magkapatid sila sa ama o ina, dapat may... Yun na, that's the point. Diba? Dapat may malasakit sila sa bayan. We don't care kung half sila. Diba? Kung talagang, okay, may malasakit si Amy, kahit may pasabog itong si Bongbong at si Liza, pero alam niya, ang bayan ay kakampi sa kanya kasi may malasakit siya. Okay? Gagawin niya yun. Siguro takot lang, di ba? Kasi pwedeng gagawin niya di ba? Nila talaga. Di ba? Isang sabi lang. Right? So, sabi ni Mr. BBM, that's not funny. What was that just mentioned? It puzzled us.
Yan nga, di ba? Bakit gagawin niyang joke yun kay Amy? Although sa pamilya, minsan may ano talaga biruan na, yan, ampun yan, di ba? Ampun yan. Pero alam naman, hindi ampun, di ba? Pero bakit ginawa ito ni BBM, di ba? So, nag-fuel siya. Okay? Nagko-question siya. Hala, totoo pala talaga yung sinabi ng ano, na hindi talaga niya to kapatid si Amy. Nang buo, kung di half lang, di ba? Okay, ano sa tingin niyo mga kaloys? Anyway, kung ano yung sa tingin niyo mga kaloys, please comment down below kung sang-ayon ba kayo sa aking sinasabi na malaki ang probability na totoo. Okay? And at least alam na natin na bakit ganyan si Amy. Okay? Na parang walang power against dun sa budol-budol government. Diba? Anyway, nasa inyo yung pasya mga kaloys, and maraming salamat sa inyong time. And I'll see you next live stream mga kaloys. And yun na nga, yung survey natin na nagtatanong kung nagtataka ba sila kung bakit hindi magkapareho yung mga mukha, okay, ni Amy at ni Bongbong at saka ni Irene at ni Amy, 70% ng ating viewers ay so ito na mga kaloys. Ito lang ang source ko, okay? Nasa sa inyo na yan kung maniniwala kayo na si Amy ay anak ni Arsenio o si Amy ay anak ni Ferdinand D. Marcos. Nasa sa inyo na yun mga kaloys. Anyway, maraming salamat sa iyong time, and I'll see you next live stream. At tungkol naman ito sa mga budol vloggers na hawak sa liig ni Mrs. President. Maraming salamat mga kaloys, and I'll see you. Ingat! Thank you for watching our videos. Please don't forget to click the subscribe button and the bell notification icon so you will be notified of our latest videos. And please do like and share all our videos. Maraming salamat po. And for more information, you can visit our website at bagonglipunan.com. You can also follow us on Twitter and TikTok at bagonglipunan72. And just a note, our Facebook page has been censored by the yellow fact checkers. That's why you can't see most of our posts on your news feeds. So for updates, directly visit our Facebook page, facebook.com/bagonglipunan72. And please do like all our posts and share them. And please join our Marcos Loyalist organization at marcosloyalist.org. Let's make Philippines great again. Marcos pa rin.